Jessica Irish and welcome to this video where we'll dive into time series forecasting using Python. Our goal is to analyze our real-life data and predict future trends using the SariMax model. I'll guide you through data pre-processing, model building, evaluation, and forecasting. So let's get started. So let's start by launching Jupyter Notebook from Anaconda Navigator. So here it is. And nakapag-create na din ako ng terminal for our tutorial. Yan, time series forecasting with SariMax in Python. So, dinivide ko na into different sections yung magiging process ng ating forecasting. So, let's start by installing and importing required libraries. First, you need to install pmDARIMA first para ma-automate natin mamaya yung ARIMA. Shift Enter. Yan. As you can see, requirement already satisfied. Ibig sabihin na install ko na siya. So, meron na akong pmDARIMA. So, next ay import natin yung needed libraries such as pandas. Shift Enter. So, proceed tayo sa loading the data set. As I have said, gagamit tayo ng real-life data and I acquired mine, yung gagamitin kong dataset sa online. So, df passenger pd. And check natin yung file name, airline underscore. Ayan. So, kaya passenger kasi this dataset contains monthly airline passengers from January 2003 to September 2019. So, tingnan natin. Print natin. Ayan. So, ito yung laman ng ating dataset. Yung first 5 rows na lang. Ayan. So, yung dataset natin ay mayroong month, year, facts, or yung total passenger count, and date string. So, check natin yung info ng ating dataset. Ayan. So, as you can see, puro integer lang yung ating mga columns and yung date string ay object. So, ang gagamitin nating data ay yung facts. So, hindi na natin need mag-convert from object to integer kasi naka-integer na yung data natin. So, that's a good thing. Proceed tayo sa pre-processing the data. Let's start muna sa paglagay ng another column here, which is yung date na ang format ay year, month, and day. So, ganyan. Need natin ng column
na may ganyang format. Let's name our column date. And print natin. As you can see, ayan, nagkaroon na ng another column ang ating dataset. Needed yan para maging usable yung ating dataset for ARIMA. So, ngayon, ang gagawin naman natin ay ilipat tong date column dito sa column ng mga indices. So, itong mga index na to ay di naman needed. So, ilipat na lang natin itong date sa part ng index. Kasi nga ang purpose ay maging usable ang ating dataset. So, let's do that. Set underscore index. Hit enter, then print natin. So, ayan. Napalitan na yung mga index ng date column. So, that's it. Naayos na natin yung ating dataset or data frame. I-set naman natin ang ating frequency. MS. So, anong ibig sabihin ng MS? Ang ibig sabihin niyan ay start of the month. Kasi as you can see, yan na natin ang ating date. Nag-start sa January 1, February 1, March 1, and so on. So, start of the month. So, kaya yun yung ginamit natin frequency. Mayroong iba't ibang klase yan. Merong weekly, hourly, yearly, monthly, semi-month, and so on. So, kung anong appropriate sa inyong dataset, yun yung gamitin nyo. So, ang appropriate sa akin ay yung MS. Next naman ay i-plot ang ating data. So, ang ginagamit nating library for data visualization ay yung matplotlib. So, import natin yan. Then, create tayo ng plot. For iPass data. Set tayo ng figure size. Customize na din natin by putting title
So, ito na yung graph ng ating data under facts column. Tanggalin natin para malinis. Ayan. So, as you can see, ang trend natin ay may pataas and downward. Pag ganito siya. So, hindi natin masabi na may upward trend or downward. Hindi siya consistent. Tapos yung seasonality naman, hindi din natin masabi yung pattern. Kaya, ang next step natin ay i-decompose. Yeah. Decompose. Ayan pala. Decompose the series. Para makita natin yung pattern ng iba't ibang components. Yes, there. Passenger pass. And ang model na gagamitin natin ay multiplicative. So, yung model may dalawang klase yan, additive and multiplicative. So, bakit multiplicative yung ginamit natin or multiply? Kung babalikan natin tong graph natin, masasabi natin multiplicative kapag hindi pantay-pantay yung mga peak points niya. Tingnan nyo. May pataas, then bababa, pataas ulit. Pag additive naman, dapat pantay-pantay yung points niya or consistent, gaya dito sa part na to. Kung yung graph natin ay full, ayan, consistent yung pagtaas ng mga peak points niya. Kaya multiplicative ang ating ginamit. So, let's see the result. Maglagay tayo ng semicolon dyan para hindi umulit yung result. Ayan. So, ito na yung decompose na plot natin. As you can see, may trend, seasonal, and residuals. Kitang-kita na kung ano yung itsura ng trend, yung pattern ng seasonal. May pattern naman siya, so ibig sabihin may seasonality. And yung residual ay random. So, proceed tayo sa AutoArima for parameter selection. From AutoArima import auto. Yeah. Seasonal to
natin. Nagawa na siya. So, wait natin. Medyo may katagalan lang. Ayan, so ito na yung result or yung Sarimax result natin. So, naka-indicate na dito yung ating model with its coefficients and other diagnostics such as yung AIC, BIC, and so on. Proceed tayo sa paghati ng ating data into training set and validation set. So, then clear. Yung total data natin ay 201. Bawas natin yung last 12 months. And this would be our training set. That ILO colon 189. So, ibig sabihin yan, simula nung unang element hanggang sa sa 189 data. Next is yung test set natin or validations. So 189, start from 189 hanggang pinakadulo ng ating data. Shift enter, print natin. Print natin yung ating training set. Yung last 12. Ayan. So, as you can see, it contains data from October 2017. No. Start pala sa pinakauna. Until September 2018. Next is yung test set. Ayan. So, it contains data naman nung last 12 months. So, let's build our Sarimax model. Stats model. Kaya Sarimax ginamit natin kasi yun yung binigay ng ating AutoArima. Ayan. So, nakitaan siya ng seasonality. Import natin Sarimax. Create tayo ng model. Then, gagamitin natin yung model na binigay kanina, yung mga coefficients, which is this. Ayan. Sarimax
order ay ito yung order then ito yung seasonal order. So 213 100 seasonal order summary. Check natin. Wala. Line 1. Listen. Anong mali? Anong mali? 1, 2, 7. Wow. Okay. Model. So let's get yun. Ayan. Wala ko ano yung mali kanina pero good sa spelling. Anyway, ito na yung SARI Max result natin. So, same nung kanina pala may naiba ng values dyan. So, next is gagamitin na natin tong SARI Max model natin or yung SARI Max for making predictions. Start. And DFS. Next one. Predictions.
predictions. Lalabelan lang natin ng predictions. Enter it. So, pag may nakita ko yung ganito, warning, huwag kang kabahan kasi hindi naman error yan, warning lang. Ang gawin nyo, import warning, warnings, filter warning. Then ignore natin. Ayan, nawala na yung warning. So, ito na yung ating predicted values. Ayan. So, ang next is compare naman natin yung predicted value sa ating actual. For I in range prediction. So, ito na yung comparison ng ating predicted values and actual values. So, observe natin. Sa predicted, merong 76 billion, more than 76 billion. Sa actual ay may more than 75 billion. Sa pangalawa ay 72 billion. Mas malaki yung dito sa predicted, and so on. So, para makita talaga kung ma-visualize natin pagkakaiba or comparison, i-plot natin. So, the title would be ang dataset pala natin ay US airline passenger. So, predicted versus actual. Lagay tayo ng labels.
plot size Python. Relay. Run natin and ayan. So ito na yung comparison, plot ng comparison of predicted values and actual. So kung i-analyze natin, magkalapit lang sila, no? Ang blue line ay yung passenger count and yung orange line ay yung predictions. So magkalapit lang sila kasi kung titingnan yung pagitan, kung titingnan yung pagitan, ayan. So, konti lang, no? Ibig sabihin, maliit lang yung error. So, pwede na natin ma-interpret through graph, pero gusto natin i-make sure. So, evaluate natin yung model. Kakalculate natin yung RMSE para malaman kung fitted ba ang ating model. Start tayo sa RMSE. Scalar metrics import MSE. Shift enter, and ang value ng MSE natin ay ito. So, proceed tayo sa pag-calculate ng RMSE. Import tayo ng map. RMSE. Square ng ating MSE.
And ito na yung value ng ating RMSE. So, dito malalaman natin kung fitted ba ang ating model. Kung titingnan naman natin, may more than 700,000. So, I guess masasabi nating maliit siya. And a lower RMSE indicates a better performance. So, we can say that our model is fitted for our data. Next, proceed tayo sa last section ng ating forecasting. So, dito sa forecasting future values, i-forecast natin yung values for the next 12 months. So, model 7 months. If I'm not mistaken. FCAS or forecast. Sounds of the data. Line 3. Yan. So, print natin test. So, ito na yung forecasted values for the next 12 months or for 1 year, for the next year. So, kung gusto natin i-save yung data, yung forecasted values data natin, for further analysis, para magamit in the future, isa-save natin. So, to do that, FCAS save natin into CSV file, then pangalanan natin forecasted values. And then shift enter, and na-save na yun. Kung titingnan natin sa ating
Ayan, na-save na yung ginawa nating file for forecasted values. So, check natin. Ayan. So, pwede nyo nang magamit tong data na to for further analysis. And that's it. Na-cover naman natin lahat ng section. So, that concludes our tutorial. So, I hope you learn a lot from this video. Thank you for watching and see you next time.